Good afternoon mga kadogo. Sensya na yung background ko e-bike. Tina-charge ko kasi. At nandito yung sad to say, tatlo na lang sila. Ayan, tatlo. No. Tatlo na lang at dalawang Persian cat. So, maybe in the future magdagdag pa ako. Huwag muna ngayon kasi agagaling ko lang sa una, gastos nga. Ang pangalawa, pakasakit bilang breeder na mawalan tayo ng mahal nating alaga. Alam naman po ninyo kung gaano kasakit yun. Kaya po ako nag-vlog, meron po ako kasi hindi na isama sa vlog ko. At gusto kong i-discuss po sa inyo yun. Remember po si unang nagkasakit dyan, si Pickles. Yan. Remember po, di ba sa vlog, nag-nosebleed siya. So nataranta ako dahil first time ko nag-nosebleed. Taranta talaga ako. Bet ka agad ginawa ko, di po ba? Tapos, luckily, may dalawa tayong friend. And subscriber po natin sa YouTube ko, nagpayo sa akin na painumin ng katas ng tawa-tawa or papaya leaves. Kaya sinunod ko. So, gumaling talaga. Thankful na binigyan tayo ng ganun. Ng mga payo. Kailangan ko yung that time dahil first time ko nakaranas ng nose bleeding. Tapos ni Pickles, mga 1 linggo lang po. Nakaramdam naman ako ng sakit ni Cotton. Kaya lang kay Cotton, halak-halak lang. So, nabaliwala ko pa nga dahil talaga naman laki ng gastos kay Pickles, grabe. Kasi halak-halak, pas kumakain. Sabi ko, okay to, kumakain. Kasi Pickles hindi na kumain. So, after a couple of weeks ulit, si Pickles gumaling na. Mga kadogo, di ba? Nasa vlog ko yan. Gumaling na siya. Si Cotton naman ang lumala. Si Cotton. So, hindi ko na po na-i-vlog yung kay Cotton dahil nga galing ako sa, alam niyo po yun, may sakit yung aso niyo, yung pinagpupuyatan mo siya araw-araw. Tapos naulit. Kaya alam naman po ninyo kung anong banding namin ni Cotton. Iba yung banding namin nito. Pero lahat sila sobrang mahal ko lahat. Ito yung pantay. Kaya lang yung pinag-usapan yung banding, di ba? Kasi ito nakakatabi ko. So sa madalit salita, dumaan ulit ako sa pinagdaanan ko kay Pickles. Lumala po si Cotton. Hindi ko na po na-i-vlog yun dahil parang sakit sa akin na i-vlog na naman. Ganun na naman. Kung makikita niyo at mapapanood ko rin. So ako hindi ko na-i-vlog. So sinunod ko na lang yung kabats kong vet, which is our vet. May vet na taga-Taho. Kabats ko po yan sa Lasal Araneta University in Malabon. So yun, sa madalit salita, ang payo niya sa akin same naman, painom ko na yung natirang gamot ni Pickles. So nagka-idea kagad ako na. Same naman, same. Kasi monitored niya ako even through video call. Mga symptoms na natanong ako, prevent yan, madali yan. So same, kaya sabi ng kaibigan ko, si Doktora, same na same, itry mong painom yung gamot kasi bago yung mga gamot ipikit dami, no? 3 yun eh. At ang dami-daming natira pa. Dahil gumaling naman kagad dahil yun naagapan. So pinainom ko naman. Kaya lang mga kadogo, dahil sa meron na tayo experience, sinabayan ko ulit ng papaya leaves. Gumawa na, nag-DIY na naman ako ng syrup. So napaka-effective talaga nung mga kadogo. Pero syempre, effective yung nabibet po Pero kung ako po ang tatanungin sa experience, dalawa yan Pero yung nose bleeding, iba yung naalalayan bukod sa medicine from vet, alalayan natin sa mga alam natin herbal. Promise pong galing. Pero nose bleeding Si Pickles nag-nose bleed ng gabi, kinabukasan din na nag-nose bleed. Di po ba? Dahil nga sa mga gamot at sa papaya leaves.
Tapos si Cotton din, gano'n, nosebleed na nosebleed naman si Cotton. Nabaliwala ako. Ito, nosebleed na nosebleed, oh. Yan po, awang-awa ako kay Cotton yan. So dahil sa gamot, at meron tayong go signal from my vet, pinainom ko yung gamot, then last yung papaya. Kumuha uli ako dun sa compound, nangili uli ako sa mga kaibigan natin. So pinainom ko, can you imagine? Kinabukasan wala na naman kagad siyang blood. Okay? So, pray ako ng pray kay God talaga kasi ang dami kong pinagdaanan. So, doon po sa regarding po sa cause ng nosebleeding. I know sa vet ko po blood test po si Pickles na bumaba talaga ang platelet. Hindi naman ako mas marunong sa vet. Affected talaga ang platelet. Kaya lang po sa experience ko po kaya po bumaba ang platelet and siyempre nosebleeding, bumaba. And sa tingin ko po hindi po ako vet sa tingin ko, hindi lang porkit mababa ang platelet ng aso ang nagno-nosebleed. Okay po, tingin ko po again, quote ko po, hindi po ako vet. Experience po sa dalawang magkasunod na nagno-nosebleed. Nag-nosebleed po sila dahil sa may lagnat sila. Si Cotton, ang taas ng lagnat. Remember mga kadogo, ang aso hindi naman talagang kagayang tao na pinapawisan. Hindi nila na ilalabas yung init. So kung pababayaan natin silang nilalagnat dahil dun sa mga halak, plema, problem sila sa respiratory system nila especially sa lungs. So taas nilagnat, infection, di po ba? Nung nilagnat sila, parang tao, pag sobrang taas, di ba, chichill, tas nosebleed. Ayun po yung according na sa observation ko po hindi po ako mas magaling sa vet. Kaya ni-explain ko lang yung experience ko. Nung nag-nosebleed siya, dahil sa sobrang taas ng lagnat nila. At si Pickles noon na-notice ko may lagnat. Walang way para i-release yung lagnat dahil unang-una po, kahit saan natin search, even sa mga gamot ng mga aso ko, tinignan ko yung reseta ng vet ko. Hindi naman paracetamol is para sa tao. Then, nagkaroon akong conclusion kung bakit hindi paracetamol. Ano po ba ang purpose ng paracetamol? So, para sa tao may lagnat. Di po ba para pawisan tayo? Kaya kahit mag-search kayo, yung mga gamot wala. Yung mga gamot ko dito, walang paracetamol content. Kasi ang paracetamol is para uminit lalo yung katawan at pawisan. Sa aso, hindi applicable po yun. Hindi sila pwedeng painitin lalo yung katawan. Atakihin sa puso yun dahil wala naman nilalabasan sila. Hindi sila nagpe-perspire. Kagaya ng tao. So, kung papainitin pa natin yung mainit na katawan, ano kalalabasan? Diba? Sa tingin ko po, again, hindi ko ako bet. So, kaya rin sila nag-nosebleed dahil sa continuous high fever. Kasi nilalagdat naman talaga si Cotton. Tapos doon nag-nosebleed. Yun po. So, malaki ang chance dahil din sa platelet. No po. Kasi si Cotton, hindi ko na napa-bet, hindi na sa clinic. Pero, yun po. Sa tingin ko lang po, observation ko, nag-nosebleed dahil din sa mga lagnat nila. Lagnat walang way para ilabas yung init sa ilong. Okay po. Again po, mas marunong sa vet. May vet ako, baka magalit akin si doktora. Observation ko lang na hindi lahat ng nagno-nosebleed dahil sa sobrang baba ang platelet. Nag-nosebleed yung mga aso ko, kagaya ni Cotton, dahil sa mataas na lagnat. Nilagyan ko po siya ng yelo. Kahit si Pickles, nilagyan ko ng yelo, pinagtyagaan ko maglamag po yung dito. Nawala po, nakintulong na hindi nag-nosebleed. Diba? Ang tao, ganun, diba? Naligan pa nga na malamig dito, bubusan tayo, tapos tingala. So siya, nilagyan ko lang ng gano'n. Hindi ko na tingala. Iba yung way ng nasal passage nila. Hindi naman tao. Huso yun. So yun lang nilagay ko ng cold compress ako. Kinabukasan po talaga, hindi na siya nag-nosebleed kay Pickles at kay Cotton. Tapos yung gamot and yung papaya serum. Okay po, pasensya na po kung hindi ko na kinontent yung pag-nosebleed ni Cotton. Dalawa yung pinagdaanan ko mabigat na yun, mga kadogo, hindi lang ako kumikibo. Pera, effort, ibali ng pera Diba, huwag lang silang mawala. Alam naman po ninyo. Mahal na mahal ko itong mga aso ko, kahit makukulit.
At hindi lang po yun, ang naging problema ko mga kadogo, naku, magkikwento na ako ng todo-todo. Yun naman po ang purpose ng content ko na to eh. Para na rin sa kaalaman ng iba. Meron din pong humingi ng tulong sa akin na tulungan ko sila. Ako, malapit ang loob ko sa mga shelter eh. Nakikita ko eh. Kaya lang pagpasensya nyo na po kung hindi ko po kayo natutulungan sa ngayon. But I assure you, pag kumita ang YouTube channel ko, kayo ang natutulungan. Sa ngayon kasi wala. Hindi ko lang ma-explain sa inyo bakit ako makatulong. May mga ilan-ilan humingi ng tulong. Kala yata mayaman ako. Hindi po tayo mayaman. Tayo mga doblada na magaling lang po tayo mag-alaga sa mga aso. Siyempre, kung may konting pera, unahin natin sila. Di po ba pag masakit? Doon po, pasensya na po kayo kung doon nakakatulong. Balang araw, makakatulong din ako. Tsaka nakita nyo naman kung anong pinagdaanan ko, 2 nose bleeding yan. 2 merong problema sa lungs, naghahalak, nag-uubo, lema. Di basta-basta po yung naging gastos ko, pasensya na po. At hindi lang po yun. Si Brutus po. 3 po yan, halos nagsabay-sabay. Si Brutus yung pinakamalala. Dahil pinacheck ko yan, pinabed ko yan, takot na ako eh, gumaling na yung 2 eh. Siya naman eh. Wala siyang halak. Alam, hindi siya kumakain almost 3 days, 4 days. Kala ko dahil sa nag-hit lang si Maggie that time, di ba? Ganun naman si Chu, di ba? Pag male, hindi kumakain, pag may nag-hit na babae. Kala ko ganun, pinababayaan ko. Unti-unti nagdadrop yung katawan. Hanggang sa pinaforce feed ko na, di po ba? Nasa vlog ko, pinaforce feed ko na si Brutus. Kahit ang hirap i-force feed, litang ipin, litang muso. So, pinacheck ko na po. Ano, may konti akong lapses dahil akala ko, magtiwala ako sa akala na dahil nag-hit si Maggie, kaya hindi kumakain si Brutus. Kasi ang lakas ng katawan ni Brutus, mga kadugo. Kaya hindi mo akalain may sakit. Yung mga 3 days, 4 days na yun, hindi pa kumakain, pinabed ko na po. Kasi medyo pumapaya. Doon, tinest sa blood test, everything. Doon nalaman na may infection na siya. Chronic kidney. Tapos noon, hindi ko na binablog eh. Hindi ko na binablog kasi ako mapanood yung sarili kong vlog. Kasi maalala ko lang yung mga aso ko. Tapos noon, binalik ko ng mga after 2 days, yun na po. Ang dami ng affected na internal organ. May cancer na raw. Kaya sinwero ng bed ko doon sa bahay nila, sa may clinic. Hindi clinic bahay. Sa bahay ako pupunta mismo dahil nga kaibigan ko sa doktora. Ay, Doktora Mary, dami na akong utang sa'yo. So, sinwero niya doon. Napakabait naman ni Doktora. May sarili siyang kids doon eh. Nagagamot din siya sa bahay minsan. So, yun nga. Sinwero niya, dinextrose. Mahina na raw aso ko. Doon ko narinig sa kanya na sabi niya, uwi mo na lang. Sabi ko, Dok, ako best friend. Bakit ko uwi? Ako mamatay. Sabi niya, tapatin kita. Kanya, may cancer. Mas makakatulong kung utilize. Sinihirapan ka lang si Brutus. Pero yung opinion as a doctor, kapag masama doon. Kasi naalala niya rin yung aso na hirapan at ako, siyempre. Kita niya, halos makakano mata ako. Bigat. So, sa madalit salita po, bilang kaibigan, nakausap ko siya na matino, ako, Dok. Ayoko pong utilize siya. Ayoko utilize aso ko. If okay lang, uwi ko na lang. Hindi naman dahil sa pera, hindi naman dahil sa gastos. Kayo may sabi na days na lang halos ang buhay ng aso ko. Maaaring bukas. Uwi ko na lang ako. Gusto ko siyang alagaan. Alam niya, puyat ako doon sa 2 aso ko dahil nagkasakit. Alam ng Doktora Mary yun. Kaya gusto niya, huwag ipa-uwi talaga. Sabi ko, uwi ko na lang. Sanay naman ako sa puyatan. 3 yan. Ano ko, 3 sunod-sunod talaga. Ang bigat ng dumaan sa akin sa kailan ko. Pero pinili kong uwi na lang. Ako, gusto ko mamatay sa natural death ang aso ko. No? At yung pag-aalaga ko bilang best friend niya. Best friend tawag ko sa mga aso ko. Ayaw ko silang tawagin dog or aso lang. Best friend ko. Family member ko eh. Ako gusto ko hanggang kauli-uli ang hininga ni Brutus.
Alam ko naman tagilid yun. So, huling-hininga ng aso ko, nakita ko. Gusto kong maramdaman niya na andun ako sa tabi niya. Gusto kong maramdaman niya na inaalagaan ko siya, mga kadogo. At eto, tingnan nyo, hindi ba naman ako maawa? Tingnan nyo itong video to. Mga kadogo, tingnan ninyo, sa dami kong naging aso, sa dami kong experience, marami na akong alagang namatay. Ganyan sila. Bago sila mamatay, bago malagutan ng hininga, gagawa silang way para tumayo or tumingin-tingin kung nandyan yung amo nila or may tao. After po niyan, nalagutan na siya ng hininga. Parang tinignan niya lang kami. Sakit sa dibdib, mga kadogo. See, tumingin pa siya sa amin bago niya bitawan yung haligi niya. Ewan ko, no? Pero ang dami ko na rin kasi naalagaan. Even di pa ako breeder, mahilig na ako sa aso. Yung namamatay ang aso ko, tumatayo sila or pipilitin nila buhatin yung ulo nila, titigil sila sa paligid. Yun ang napapansin ko pag mamamatay ang aso. Ganun ang ginawa ng Brutus ko. Tumayo, tumingin-tingin. Parang hinahanap ako. Yung may katarata na eh. I don't know bakit biglang lumala yung katarata dahil siguro bumaba na ang resistensya. Siguro na aninagan niya yung mga nakapaligid sa kanya. Kaya nung pinamoy ko yung kamay ko, higa siya. Tapos mga ilang segundo, naiyak ako. Mga ilang segundo, mga kadogo, yun na. Kaya sabi ko dun sa vlog ko doon na pahinga siya. At least ako sa dog breeder, sure ako sa sarili ko na naparamdam ko sa aso kung gaano ko siya kamahal. Lahat na mahal ko. Ngayon, tatatlo na lang sila. Diniscuss ko to, no? Mga kadogo, experience. Kasi, kala ng iba, masarap kumuhay ng dog breeder. Kasi, mostly nakikita mo, imported, di ba? Hindi po. Pare-paro lang po yan. Kaya imported dog or aspin, pagmahal mo natin, pareho lang ang kirap dito. Pare-pareho lang po sila ng man's best friend. So, sakit talaga yun. Nakakita ako ng mamatay aso. Kaya binigyan ko siya ng magandang libing. So, yun mga kadogo. Kaya sa mga dog lover dyan, saludo ko sa inyo. Dahil hindi lang naman ako ang ganito magmahal sa aso. Kayo rin po. Ang mga dog lover, sobrang mapagmahal sa aso. Sa animal, hindi lang aso. Ako, kung sa ako, mahal na mahal. Kaya tinatabi ko pa. Yan kasi ang number 1 ruling ko. Pag nag-alaga kayo, sabi ko sa mga anak, make it sure na nakaka-banding. Pinapasok nyo sa bahay. Kung ayaw man buong araw, ipasok nyo. Banding kayo. Kasi doon babait ang aso. Nakaamoy kayo, maamoy yung mga kasama sa bahay, mga anak ko, nakaamoy nila. So, kung daily routine, gano'n, nakakasama nila, na umuupo sa sopa, umiga sa kama, feeling nila, part sila lagi sila ng tahanan namin. Talagang bumabait sila mga kadogo. Kung ikukulong lang sila, siguro wala. Tapang. So, mga kadogo, ginawa ko tong vlog na to para unang-una maikwento yung experience ko na mahirap din ang being a dog lover and breeder. Especially pag nagkakasakit sila. Kasi yung bonding nga, as makita mo sakit. Diba? Tsaka ginawa ko itong vlog na to rin to salute all the dog breeders, dog lovers, kennel owners, and especially yung nakikita kong mga legit na animal shelters. Mas marami silang responsibility. At di naman tayo mayayaman. Pero pinipilit nila. Alagaan yung mga may sakit. Walang paa. Mas matibay sila. I pray to God na swertihin tayo ng konti sa pagbablog. Kumita ng konti. Yung konti yung mga kadogo. Mag-alalaan ako ng percentage para itulong sa mga base shelter. Yan ang number 1
ano ko target. I love dogs. I love cats. I love animal. Animal lover So mga kadogo, again, salute sa lahat ng mga animal lover. Especially dog and cat lover. So dito na lang muna mga kadogo. Tayo tumumusip mo dito, sumama yung luha. Naalala ko si Brutus. And isa pa, pahabol mga kadogo. Diba, 3 na lang sila. 3 aso. Puro babae to, mga sexy lady to. Mga single mom to. Saka 2 pusa, male and female yung pusa ko. I'm planning na pag nagkapera, sinuwerte, ituloy ko yung dati kong gusto na magdagdag ng isa pang dog. If possible, 2 pa sana natuloy yun. Pero not now. Kasi dumaan talaga ako sa problema. 3 yun. Parang bagyo dumaan sa akin. Tinibayan ko ng loob ko at andyan ang family ko para supportahan ako. Kaya malakas din ang loob ko. Kasi hindi ko kaya mag-isa to. Kailangan ko po kayo lahat. Support. Even moral support. Mga comment niyo kung anong gawin. No? Kailangan ko po yun. Malaking tulong sa akin nun. At especially yung family ko nandyan. My wife, my children, and yung wife ko talagang hands-on din. Susubi kayo. Salamat sa ating mga dog lover. Dumami pa sana tayo. Huwag tayo maghilahan, magtulungan tayo lahat. Please lang mga kadogo. Support natin ang mga dog lover. And kung pwede po sana, click and subscribe kayo sa YouTube channel ko. Please subscribe mga kadogo. Please. So dito na lang po muna. Magkaiyakan na tayo. Thank you sa inyo po. Hindi po sa mga suporta ninyo, sa mga subscriber ko, sa mga friends ko, sa group member ko. Kaya nagpapatibay sa akin bakit tinutuloy-tuloy ko to So, thank you ulit sa inyo. Have a nice day and God bless mga kadogo. Thank you for watching.